mundo ng sining sumasaludo ngayon kay Heart Evangelista. Binigyan po niya ng napakasarap na pag-asa ang mga bata po na mayroong cancer. Dinadakila siya ngayon ng mga pintor na Pilipino. Isipin mo, di ba, sa halip na kumita siya sa ibang bansa, nagbigay siya ng panahon para sa mga batang may cancer. Hindi natin tanggap sa lipunang ito na ang kapatid ay kakasuhan ang kanyang kapatid. Ito po yung nangyari sa pagsasampa ng demandang qualified theft ni Kim Chiu sa kanyang ate Lakam. Bakit naman ganyan si Kim? Kapatid niya, iisang dugo sila, iisang sinapupunan ang kanilang pinagmulan. Ba't pa niya kinasuhan? Ito yung isa sa pinakamahirap na desisyong ginawa ni Kim Chiu. At alam mo, nakashade siya, di ba? Papunta pa lang sa piskalya ng Quezon City, humahagulgol na si Kim Chiu. At pinaka nakakahiyan dahilan ng away, ang pera. Oy, Lakam, kapatid mo yan. Yan yung tumutulong sa inyo. Tapos ginanyan nyo pa. Kayo si Kim Chiu, ganyan na nangyari sa inyo. Milyones ang nawala. Hindi kayo gagawa ng paraan para makita kung nasaan? Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Mukhang may tatawid na bagyo dito sa ating bayan. Makikisabay na po kami sa pagtatawid ng maiinit na chika at kontrobersiya. Nood lang po, tutok lang, di ba naman, Romel Chika? Tama, dahil may bagyo, babasain namin kayo ng mga intriga. Diyan lang po kayo. Nako! Anong masasabi mo? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Sa parating na bagyo, siyempre mayroon kaming papasabog ng mga showbiz intriga at mga kontrobersiya at lagyan namin yan ng mainit na opinyon. Ay, ang galing! Galing. I-take two mo nga yun. I-take two mo nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Sabi niya, maka-perfect man, uulit pa rin. Go, take two, anak. Dahil may paparating na bagyo, ang mga kontrobersiya at mga intriga, amin ipapasabog at bigyan namin yan ng mainit na opinyon. Sige na, ilaban na natin yan. Laban lang po tayo mga kachika. Dito po sa inyong programa, aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Di ba napapalibutan tayo ng mga obra? Yes. Sa tuwing episode natin, iba-ibang obra ng mga pintor na Pilipinong napakahusay ang itinatawid natin sa kanila. Totoo. Alam mo ba na ang buong mundo ng sining sumasaludo ngayon kay Heart Evangelista? Oo naman. Totoo lang. Alam niyo po mga kachika, sa isang panahon ang akala natin si Heart Evangelista ay mag-iintindi sa mga salitang ibinabato sa kanya. Oo, yung mga bashing. Oo, pero hindi siya nag-focus doon. Alam niyo po mga kachika, ang ginawa ni Heart Evangelista, binigyan po niya ng napakasarap na pag-asa ang mga bata po na mayroong cancer. Lalo na po ang mga kabataan, mga bata ito talaga, yung mayroong mga thalassemia. Patients. Oo. Kasi yung thalassemia, yung may problema sa dugo. Oo na, namamana yun eh. Namamana yun. Iba yung leukemia. Yun ba? Pauwi doon. Pauwi doon. Tapos yung iba talaga na-diagnose na talaga na meron silang cancer. At kapag ka po sinasabi na ang tao ay mayroong cancer, ano po ba ang ibig sabihin? Bilang na ang kanyang panahon sa mundo, umaasa na lang siya sa milagro, at yan ang ibinigay ni Heart Evangelista sa mga batang Pilipino. Ang galing din ng naisip. At saka mabuti na naisip pa ulit ni Heart Evangelista. Kasi hindi lang naman itong unang paggawa niya sa mga bagay-bagay na ganyan. Marami na siyang naging exhibit, di ba? Pero itong ginawa niya na ito, on-the-spot painting. Bibihirang pintor po ang gumagawa ng on-the-spot. Yan po ang kalidad na tinitingnan ng mga nakapalibot. Di ba? Titingnan, magaling ka ba talaga? Tingnan nga natin kung ikaw ang talagang gumagawa. Yes. Diba? Isang talagang achievement yun. Panonoorin ka na ikaw mismo gumuguhit. Diba? Iba yun. Talaga on the spot. Yan po yung napakagandang pinakita ni Heart Evangelista sa mga batang may cancer at thalassemia.
Di ba, galing. kung ikaw ay nanay o tatay ng batang na-diagnose na mayroong cancer, ano ang iisipin mo? Alam mo, thankful sila. Dahil alam mo yun, sa kabila ng busy schedule at lahat-lahat ng pinagdaraanan din ni Heart Evangelista, nakuha niya magpasaya. Yung pasayahin yung mga Magbigay bata. ng pag-asa. Pag-asa. Diba? Alam mo yun, ang galing. Sa pamamagitan po yan ng Little Ark Foundation, siya po talaga ay naglaan ng panahon, napakahalagang panahon para mag-on the spot. Napapalibutan po siya ng mga batang may cancer na syempre ang mga batang ito'y nangangarap, gustong matulad sa kanya, Correct. di ba? At bakit naman ang hindi? Ang milagro naman po ay dumarating sa atin sa iba't ibang panahon at iba't ibang hugis. Opo, Di ba? kahit ilang minuto, ilang oras, malilibang yung mga batang nanonood sa kanya, ang gumuguhit siya. At ang tawag doon ay pag-asa. Ayun. Yun po yung ibinigay ni Heart sa mga batang ito. Matagal na namang nag-exhibit si Heart, di ba? Noong 2014, alam naman natin yung I Am Love Marie. Nakita natin Diba? yan sa kanyang IG. Correct. Napakaganda yan. Oo. Tapos 2015, sa Singapore. Oo. Para kunin ka na mag-exhibit sa Singapore. Aba naman. Oo naman. Sentro yan. Ay, totoo. Parang one-woman show, di ba? Okay. Parang mga ganun sa Oo. painting. At saka yung maganda, yung mga branded bags, luxury oo. bags. Ay, di yung ba? mga Hermes niya, pinag-aas Sa kanya unang nakita yun. Carry your heart. Yes. Kumbaga, bit-bitin mo ang puso mo. Totoo. Yun po. Ang dami nang hinayang nun. Naku, bakit naman ginawa ni Art yung mga luxury bags? Eh, nakita niyo naman po ang resulta. Pagkaganda-ganda, di ba? Kayang-kaya niyang itawid. At ngayon, meron siyang bago. Yung feelings on display. Ayan. Di ba? Updated Nasa talaga IG tayo. niya yan. Yes. Ito po, mga kachika, yung nararamdaman ng mga babae na nandun po sapul na sapul ang kanilang puso at isip, pero hindi po nila maitawid ang kanilang nararamdaman. Kaya, ang ginawa niya, nag-paint siya ng mga obra ng mga babaeng may iba-ibang emosyon. Oo. No? Nakakalungkot naman yun, di ba? At saka, siyempre, alam mo naman, pagka may mga sakit yung ganyan, di ba? Ang hinihiling lang ng mga tao na pagdasal natin sila para gumaling sila, yung ganyan. Pero, yun, binigyan ni Heart Evangelista ng pag-asa talaga yung mga bata. At saka yung kasiyahan, hindi mapapalitan ng pera yun. Mismo. Yung galak sa puso kilalang ng mga kilalang bata. artista. Correct. Si Heart Evangelista, actress. At bumibida sa iba-ibang bansa. At di ba? saka kilala siya ng mga bagets. Ay, oo. Mga bata. Yun ang pinaka-importante. Yun, kilala siya. Kaya pala pansamantala siyang hindi muna dumalo Yes. doon sa mga rampa-rampa sa iba-ibang mga- bansa. Binigyan po pala niya ng panahon talaga ang mga batang ito na ika nga natin nabibilang na ang panahon sa mundo, pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Wag tayong susuko. Ilalaban natin ito dahil merong milagro. Oo, sabi nga nila, di ba, na pag namumroblema ka, patuloy lang ang paggawa ng Yes, good deeds, oo. di ba? Para, nabe-bless ka na hindi mo namamalayan, lumilipas na ang mga problema, buo ka pa. Diba ang tingin lang nila kay Heart Evangelista, sosyal. Oo, pasyonista. Diba, pasyonista. Rampa, At oo. totoo naman kaya niyang dalhin. Yes. Kaya lamang po, ito po yung kabila na mukha ni Heart Evangelista, yung pagiging maganda ang kanyang puso, pagiging matulungin, at yun pong pagbibigay ng pag-asa sa mga batang ganito, pagpapalain lalo siya. Ay, oo. Yes. Oo, di ba sabi nga nila, pag ngumiti na ang anghel, kasabay ng langit na ang liwanag Oo, ng mga pinapalakpakan ka ng mga anghel. Correct. Alam mo, Heart, kung ano man yung dinadala mo ngayon, sa totoo lang naiiyak ako. Kasi, alam niyo naman po mga kachika, ang buhay ko po hinati ko na sa pagiging manunulat at sa pagmamahal sa sining. Dito po kami sa obra ni Nanay. Sarado po ito, hindi po ito yung for sale ang mga trabaho dito. Compilation po ito ng mga nais at gustong-gusto ni nanay ng mga painting. At saka- Collection ko po Oo. ito. At saka hindi ba, mayroong kasabihan na pag ikaw nalulungkot, at pag ikaw may problema, tumingin ka lang sa mga painting, Totoo. di ba? Oo. Maaano na yung Pinakamataas mawawala. na antas ng sining ang mga obra. Correct. Sa totoo lang. Kaya ako tuwan-tuwa ako sa ating mga pintor na Pilipino na talagang ang kakayahan tulad ni Heart Evangelista, pwede natin ikumpara sa iba-ibang bansa. Ay, Na- oo. Magagamit yan kasi kilala na siyang rumarampa, lalo pag nalaman pa ng buong mundo. Pintor Oo, pala. pintor pala. Pala Ito kaya siya. naman Oo. pala. Meron akong isang obra niya na hindi ko malilimutan. Yung babaeng nakaganon, di ba? Meron siya naka-side akong meron. tinatawag. Oo, yung nakaganon. Nakaganon yung Naka-side babae. na ganyan, oo. Very hard yun eh. Yes. Di ba siya yun eh? Pasyonista pero mapuso. Yun. Kaya yung feelings on display, napakaganda niyan. Hindi mo na kailangan magsalita, ipininta niyo na lang yung nararamdaman niya. Eto, galing.
Galing. Ito yung gusto kong sabihin, pero hindi ko maitawid sa inyo. Galing. Ito naman ang isang emosyon. Gustong-gusto niyang magsabi sa inyo ng kanyang problema, pero dinaan po niya sa pagguhit ng obra. Napakaganda. At saka, Basta. saka bilib talaga ako kay Heart sa ganyan. Yung sinasabi niyo, idinaan siya, di ba? Idinaan niya sa painting. Kasi yung iba naman, pag kami mga boses na magaling kumanta, dinadaan naman sa kanta. Pagkanta, Oo, yung sa iba pagkanta. pagsayaw. Oo, sa Sa pagsulat, di ba? Marami ang galing. Sabi nga pag nasa pinakamalalim ka na raw, na antas ng problema ng buhay mo, pumunta ka raw sa buhanginan, maglakad ka. Tumingin ka raw sa mga berde, mga puno, at gumuhit ka ng obra. Doon kasi na ilalagay, doon na itatawid yung tunay na damdamin ng isang pintor. Kaya si Heart talaga, dinadakila siya ngayon ng mga pintor na Pilipino. Isipin mo, di ba, sa halip na kumita siya sa ibang bansa, nagbigay siya ng panahon para sa mga batang may cancer. Totoo. At saka thalassemia. Nako, itong mga batang ito, sigurado hindi na nila makakalimutan si Heart Evangelista. Tama, na minsan isang panon, pinasaya sila ng isang Heart Evangelista. Diba? Isipin mo, 21 years old pa lang pala siya. Oo. Tumutulong na siya sa mga batang ganito. Ayan, ang hindi natin masyado napag-uusapan. Pero Hindi ngayon, kasi alam niya yan, ipinagmamalaki. Yun ang maganda. Hindi po niya ipinagmamakaingay. Yung magaganda niyang nagagawa, walang trumpeta. At ngayon nga po na ganito ang kanyang ginagawa. Nagugulat na lang tayo, si Heart Evangelista, napakaganda ng puso. Totoo. Di ba naman? At tulad ni Heart na isang magaling na pintor, ano ang kakantahin mo? Kailangan swak na swak ka Oo. sa ginawa niyang pagpapasaya at pagbibigay ng pag-asa sa mga batang ang akala nila'y katapusan na ng mundo, meron pa pala. Di ba? Hindi kakantahan ko na lang siya ng ng Starry Starry Night. Bagay na bagay ang kanta. Vincent ang title niyan. Ito ay pinlakado sa pinakasikat na pintor sa buong mundo, Vincent van Gogh. Ayan. Don McLean yan, ha? Swak na swak naman pala yung kanta mo. Oo. Starry Starry Night, paint your palette blue and gray. Look at on a summer day with eyes that know the darkness in my soul. Alam mo, Yan. kami muna. Okay, Nice. teka. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Ganon, para kang siniswing. Look out on a summer's day Nasa duyan ka with na. eyes that know the darkness in my soul. Van Gogh eh. Oo. Now I understand What you had, what you tried to say to me, Sige na, kumambyo ka and na. how you How suffered you suffered for your sanity. The world They would not listen, they will not know how. Perhaps, ayun, ando Ay, naman ando yun. na ba yun? Perhaps they'll listen now. Ang Alam mo galing, kasi, ano? si Vincent van Gogh, hindi nauunawaan ng mundo nung siya ay mangarap na maging pintor. Dahil sa kanyang depresyon, pinutol niya ang isa niyang tenga. Ay. Oo, pinutol niya isa niyang tenga. Pinakasikat si Vincent van Gogh. Kaya yan ang pambansang awitin ng mga pintor, ng mga anak ng sining. Galing. Congratulations ulit, Heart Evangelista. Pakitanggap mo mula sa aming tatlo ang aming pasasalamat sa pagbibigay mo ng buhay sa mundo ng mga batang may cancer, kasama ang aming panalangin na sana lahat-lahat ng bagay sa mundo mo ay umakma sa pangarap mo. Yes! Yun, di ba? Good luck. Okay. Kung dito natutuwa tayo, dito sa ginawa ni Heart Evangelista sa mga batang may cancer, itong susunod nating paksa, ako nalulungkot ako talaga sa naganap na ito. Kasi sa kultura natin, para bang hindi natin tanggap sa lipunang ito na ang kapatid ay kakasuhan ang kanyang kapatid. Oo. Ito po yung nangyari sa pagsasampa ng demandang qualified theft ni Kim Chu sa kanyang ate Lakam. Yun ang Oo, nakakalungkot. oo. Ate niya yung dinimanda niya. Oo. Itinuring laki, niyang oo. parang nanay Oo. nang maulila na sila sa ina. Correct. Diba? Pero alam mo, nahahati ngayon sa dalawang panig ang ating mga kababayan. May mga nagsasabi na, bakit naman ganyan si Kim, kapatid niya, iisang dugo sila, iisang sinapupunan ang kanilang pinagmulan, ba't pa niya kinasuhan? Sa kabilang panig naman, merong mga nagsasabing, kapag pera na ang sangkot sa usapin, walang kapakapatid. Correct. Walang kaikaibigan, na totoo naman po.
Kasi nga po, ang sangkot po dito ay napakalaking halaga. Milyones po itong hinahanap ni Kim na ito. Na siyempre, gusto naman niya ng may paliwanag, Oo, di ba? siyempre. Saan napunta? Oo naman. Gusto malalaman talaga yun. Oo. Siyempre, kahit naman sino na lalo na pinagtrabahuhan mo ito ng mahabang panahon. Na ginawa ni Kim. Oo, na ginawa ni Kim, nag-ipon, itinaguhid ang pamilya at mga kapatid. Tapos ito na, dumating pa sa puntong, alam mo yon yung Napakasakit. ang sakit-sakit talaga, hindi mo talaga malubos maisip paano, kung tayo nasasaktan Ay, na, oo. paano pa kaya yung pakiramdam niya? Alam mo, sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamahirap na desisyong ginawa ni Kim Chu. Mas masakit yung puso niya kaysa sa paghahanap ng pera. Sigurado yan. Dahil alam naman po natin kung gaano kaganda ang puso nitong si Kim sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Wala po tayong masasabi talagang palso pagdating kay Kim Chu. Oo. Pero 49 cases? Oo. Bakit 49 cases? Ang dami nga siguro. Siyempre alam mo naman si Kim kasi maraming mga negosyo yan sa Cebu eh. O kaya siguro iba-iba't mga negosyo. Iba-ibang pagkakataon. Iba-ibang ano. Malamang, oo. kasi kung 49 yan, kasi kung isang beses lang nagawa Parang yan, count din yan sa libel, di ba? Kung ilang ulit mo na sinabi sa ere, isang count yon. Iba-ibang counts yun pag iba-iba din ang iyong sinabi. Para masabing 49 cases, napakakapal nitong ano na to, matindi to. Oo. at sigurado ako sa 49 na yan, napakalaking halaga ang nawawala. Daang milyon. Sigurado yun. Daang milyon ito. Iba-iba nga yung naglalabasan. Merong sobra-sobra. Oo. Umabot ng 300 million. Meron, man oo. nagsasabi 150. Merong 120. Kahit piso po ang nawala sa isang pinagpaguran nating pera, mahalaga po sa atin yan. Kaya itong ginawa ni Kim Chu na ito, kahit napakasakit sa kanyang kalooban nito, kailangan niyang gawin. Oo. Tsaka alam mo ito, yung ginawa ni Kim Chu nito, hindi ibig sabihin na mali si Kim Chu dito kasi dugo niya, kapatid niya. Sila Alam mo ito kasi likas na ito sa Pilipino yung mga ganyan eh, 'di ba? Naririnig naman natin yung mga awayan sa lupa. O, 2-5 oo, yan. diba? Yung sa mga yung mana, di ba? oo. Nagkakapatayan pa nga yung iba. Oo. Di ba? Pero ito po kasi yung pagtatanggol dito ni Kim Chu sa nawawala niyang salapi. Una, yung pinaghirapan niya ng maraming taon. Paglabas po niya ng PBB House, nagsimula na po siyang kumayod na parang kalabaw. At yan po ay hindi niya sinasarili para sa kanyang pamilya ito. Pati sa kanyang dakilang ina pumanaw na sumalangit nawa, siya pa rin ang nagligtas sa problema na matagal na dinala ng kanilang pamilya. Tsaka kung babasahin mga comment, ako ang huling basa ko, kawawa naman si Kim. Alam naman ng ate lakam niya kung ano mga pinagdaanan niya sa relasyon at buhay nila. Oo. Yung integridad ng pinaghirapan po na pera, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit napilitan, sabihin na nating napilitan, si Kim Chu nakasuhan ng kanyang kapatid na si Ate Lakam. Tapos, yung mga taong nagtatrabaho sa kanya, yung mga empleyado niya. Oo, yun ang inaalaala niya. Livelihood Oo. yun. Yun ang unang concern niya talaga eh. Pag hindi nabawi ito, malamang babagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Trabaho. Samantalang kinuha nga niya ang mga taong ito para makatulong siya. Totoo. Kaya tingin ko dito, hindi naman ito gugustuhin ni Kim na i-didemanda niya si ate niya na camp. Po siguro, ang gusto niya lang siguro baka malaman, kasi di ba ilang beses na sila nag-uusap nito, hindi dumarating si ate na Nag-reach out naman Oo. daw. Nag-reach out naman daw sila Cam. Pero wala silang pinagkasunduan. Oo, parang nag-usap naman sila, nagkaroon ng komunikasyon, nag-reach out naman kay Kim. Kaya lang, hindi ganun kasimple yung pagre-reach out eh. Oo. Kailangan detalyado malaman niya kung saan napunta ang perang pinaghirapan niya. Di ba sabi nila, pera lang yan eh, madaling kitain. Pero yung pagiging magkapatid, dugo yan na nag-uugnay. Opo, totoo po yun. Iisang sinapupunan ang kanilang pinagmulan. Iisa lamang po ang klase ng dugo na nananalaytay sa kanilang magkapatid. Pero kapag ka po ganito na at nawawala na ang ating tiwala, di ba? Talagang kailangan mo talagang gumawa na ng hakbang na legal. At saka ilagay natin ang sarili natin kay Kim. Kasi siya yung napagod, nag-ipon, nangarap, nagtiwala at nawala. Diba? Yun. Yun. At sa mga
nakarang episodes po ng SNN, nabanggit na po namin kung bakit at paano nangyari ang ganito. Nabanggit na natin yung kanyang pagsusugal. Nagsusugal ang kanyang ate. Di ba? Kung saan napunta. Kayo, nakikita niyo siya. Kung saan pupunta yung pera. Yun lang naman siguro yung gusto malaman ni Kim Chiu dito eh. Kung siguro tatanungin si Ate Yalakam kung saan ba napunta itong pera, bakit nagaganito na lang, bakit ganito lang na natira, bakit hindi mo inaayos ito. Siguro baka hindi ito nasagot ni Ate Lakam. No? Oo, dahil may komunikasyon na para walang pinagkatapusan. Meron nga nagsabi sa akin, sana na lang siya kaysa sa nagsugal. Pareho pong hindi pwede. Parehong hindi maganda at magsugal. Pareho po, wala tayong pipiliin dyan. Pero yun din ang kanilang sinasabi. Ang laki-laki nitong perang ito. Kasi yung pagkasabi niyang substantial amount. Grabe yun. Napakalaking halaga nitong hinahanap niya. Diba? Kami po, dahil kilala namin ang puso nitong si Kim Chiu, mas matindi ang pangunawa ko sa kanya. Kasi ang perang pinagpapaguran po talaga na pinangarap niya talagang maiahon ang kanyang pamilya. Perang pinagpaguran, pinagsikapan, inipon. Talaga pong napakamahalaga nun. Totoo. No? Ang makaka-relate lang talaga nito yung mga taong yung tumayong breadwinner sa pamilya. Totoo. Oo, na hindi ka nagdamot sa mga kapatid mo, tapos ganito pa ang ibinalik sa'yo. Yun ang pinakamahirap na pakiramdam ngayon ni Kim. Mapakasakit nun. Ay, oo. Mas masakit nga siguro yung nararamdaman niya ngayon kesa doon sa pagkawala ng pera. At alam mo, nakashade siya, di ba? May nakapagkwento sa akin, papunta pa lang sa piskalya ng Quezon City, humahagulgol na si Kim Chiu. Yung paghagulgol po na yon ay isang pagpapakita na ayaw niya ang kanyang gagawin pero kailangan at nararapat. Yes. Ganun yun di ba? Masukal sa kanyang kalooban na sarili pa niyang kadugo ang kanyang kakasuhan. Pero kung di naman siya gagawa ng ganito, di ba? Sabi ko nga kahit magkakapatid, meron dapat na boundaries na tinatawag. Nagmamarka po tayo ng linya. Hanggang dito lamang. Kapag umigtad po doon, hindi na tama yon. Kasi may komunikasyon kayo na eto lang yung boundaries ko. Yun po ang tunay na pagmamahal. Nagre-respetuhan ng boundaries ng bawat isa. Di ba? Dapat kasi naging wise ito si Ate Lakam, no? Kasi di ba nung nakita naman niya kung paano magtrabaho yung kapatid niya. At saka yung, alam mo yung pinagmulan, magmula nung sumali-sali sa PBB, alam mo yung ang tagal. Tapos ngayon, sa panahon ngayon kasi nito, si Kim, di ba na iniisip niya na, ay, kailangan ko makita ni aayusin ko na. Kasi unang-unang humihina na ang pelikula. Di ba? Umihina. Di ba dumarating pero kasi... kumikita pa rin naman yung mga ginagawa niya. Kumikita, pero di ba? Pero yung fallback, yun, yun ang nasaan na yung pagod. Ang kasama niya nung magsampa ng kaso, si Twinkle, yung isang kapatid niya, tsaka Bayaw, yung asawa ni Twinkle. Hinahanap nga natin doon sa inaugurasyon ng kanyang bagong kumpanya sa Cebu, si Lakam. Di ba sinabi nga natin, siguro hindi pa rin naaayos. Kasi kung nagkaroon po ng malinaw na komunikasyon, dito napunta yung pera, dito napunta, wag babalik ta rin. Ayun. Di ba? Yan ang pinakamaganda kasi. Wag babalik ta rin. Kasi I'm sure, napakalaki ng nawala. Kung ano man din yan, mapapatawad naman yan kung merong tamang pag-uusap at tamang paliwanag yung hinihingi ni Kim. Mapapatawad yan. At saka kung sasagutin niya lang ang mga tanong ni Kim. Yun lang naman siguro. Diba? Tsaka alam mo, di ba sabi natin, pinakamahirap at pinakanakakahiyang dahilan ng away, ang pera. Di ba? Ang pera talaga pagka, ayoko na lang magsalita pero pinakapangit na dahilan yan. Pero di ba nga sabi mo, yan yung pinakamadali. Pag tungkol sa pera, dahil merong may kabayaran. Pero yung tiwalang nawala kasabay nung pera, yun ang pinakamahirap. At saka di ba mayroong kasabihan na sabi, kung gusto mo masira ang pagkakaibigan ng dalawa, pahiramin mo siya ng pera. Totoo yun. Diba? At saka, ang pera po, tool po yan. Talaga na ibibigay ang convenience natin. Ang kagustuhan natin, di na tayo mag-iisip pa kung saan kukunin. Meron na tayong hawak talaga. Pero ang pera ay hindi dinidiyos. Inaalipin yan. At ganoon ang ginagawa ni Kim Chiu sa kanyang kinikita. Inuna niya ang kanyang pamilya. Kaya sa mga nagsasabi po na, Kim Chiu, kapatid mo yan, bakit mo kinasuhan? Baligtarin po natin ang sitwasyon. Kayo si Kim Chiu, ganyan na nangyari sa inyo, milyones ang nawala. Hindi kayo gagawa ng paraan para makita kung nasaan. Di ba? At saka may nagsasabi pa rin naman,
oy Lakham, kapatid mo. Yung kinuha Sana na- sa iba ka na lang Oo, gumawa. di ba? Ganun din naman nila. Oo. Kapatid mo yan. Yan yung tumutulong sa inyo. Tapos ginanyan nyo pa. Kaya nga. Totoo yun. At saka, di ba, mayroon na akong kakilala dyan na. Naku, ayan ka na naman. Alam so, mo- siyempre, magtatanong si Tito Manny Garcia at Oo, Tita oo. Norsky. Si Wating-Wating ng London. At ito pa si Tita Ace. So talaga nga namang, naku Tita Ace. Nako. Si Miss Nags, magtatanong din. Ang mga Tala Girls. Sino ba yan? Ano ba to? Kasi di ba may kakilala tayo, di ba, na pag maniningil siya, dinadaan niya sa Facebook, di ba? Ay, Di ba? Ibulong mo nga sa akin kung sino yan. Di ba? Di ba? Kung Kasi minsan na ba- punong-puno na Oo, siya. Kaya nga eh. Ang dami-daming umuutang sa kanya, Oo. nangangako, binablock pa siya. Oo. Alam mo yan kung sino. At saka alam mo- binablock siya, ayaw na siyang bayaran, binablock pa siya. At saka alam mo, ito kung ikaw nangutang, di ba katulad ako nangutang, dapat hindi ka magtatago. Dapat gaano mo lang tatawagan mo yung inutangan mo. Alam mo, totoo yan. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Kapag tumatawag po tayo sa mga taong inuutangan natin, parang bayad na po tayo ng kalahati. Andun po kasi kortesiya at respeto. Yun yun. Ikaw talaga. Parang ibig sabihin, hindi mo tatakasan ang hiniram mo sa Tama, kanya. at saka hindi ka Oo. inimbita nung mangutang ka. Oo, tama. Ikaw ang Oo. lumapit. Kaya Ikaw, nga eh. ikaw yung sinalo sa kagipitan. Ay, totoo yun. Di Yan ba? ang pinakatotoo. Dapat pinagpapasalamat yun. Yun yun. Oo, kaya magbayad kayo ng utang nyo, di ba? Kung kanino man kayo umutang. Di ba? Totoo yan. Ayan. Kantahan mo na si Kim Chiu at si Ate Lakam. Di kakantaan ko lang sa honesty, ever you do. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Billy Joel. Ang ganda pa rin ang boses ni Billy Joel. If you search for tenderness, it is not hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be too hard to give. Honesty, it's such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Hardly ever heard. And mostly what I need from you. Ay, ewan ko. Pag nagkita kayo ni Billy Joel, susumbatan ka niya. Naku, Grabe. at pag nakita ka nila Cam, Oo. Nakikita pa ba kayo? Hindi ko na siya nakikita eh. ay wala na Bakit? rin. Alam mo, may tumawag sa akin yung, Oh. yung di ba, una-una, di ba, blind item natin dito. Oo. Di ba na blind item yun? Oo, Di ba? tayo, Oo. noon. Kasi yung sinasabi na, ay, naku, blind item. Nung tumawag sa akin, naku, kinall out na si, si ate. Sabi ko, gano'n, yung friend niya kasi, ate yung tawag niya doon. Eh. Sabi ko, hindi. Ang gusto ko lang maano, kasi nakikita naman natin kung paano siya na magsugal, di ba? Dapat, siyempre, alam naman natin kung paano. Kaya sabi ko, naawa ko kay Kim Chiu. Eh. Hindi naman aking pera yon, di ba? Pero nakakapanghinayang. Oo, nakakapanghinayang kasi. Diba? Oo. Sabi sasagot daw sila Cam. Hintayin natin yung balikwas naman. Tingnan Yung natin. paliwanag naman, di ba? Oo. Basta ang mahalaga kapag ang tiwala po kasi, hindi po kasi yan itinitinda sa palengke o nabibili sa kahit anong department store. Ang tiwala po ay pinagpapaguran. Hindi po yan hinihingi, kusang ibinibigay. Yo. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito na nga ang ating blind item for today's video na kung saan isang lalaki ang ating bibida. Male Ay. personality, Oo, kilala. Kilala siya dati. Ay, bakit? Ay, kasi- Pababa na ang mga stars? Oo. Ay, naku, baka yung stars eh. Ay, makakalain mo si Anjo Iliana to. Hindi ito Hindi ah. po. Hindi ito. Dati, uminit din ang pangalan nito. Tapos uminit ng bahagya. Bahagya lang naman. Tapos ito na nagkaroon ng chance. Nagkaroon ng karelasyon. Karelasyon. Na artista rin. Na artista din. Ito na. Na dati-dati ito, nung nagsisimula ito, mag-iliw ito sa lahat ng kasamahan. Pati sa kanyang pamilya, maayos. Walang wala. Pero ito na ang napapansin ng lahat.
Matapos itong nakarelasyon ng isang Young actress. Young actress din, nag-unti-unting nagbago na ang kanyang dumistansya na siya sa kanyang malalapit sa buhay niya. Hindi kaya sarili niyang bulisyon yung pagdistansya? Ang iniisip nila, Nay, noong dati namang solo to, hindi naman ganito ang ugali niya. May impluensya. Yun ang nakikita nilang posibilidad. Kasi magmula nung nakasama at nakakasama niya na itong girlfriend niya, eto na ngayon. Ay, kaya pala ang kwento, kahit sa mga kaarawan ng kapamilya, hindi na siya pumupunta. Exactly. Iniisip nila, bakit hindi na ito nagpapakita na dati-dati visible ito sa lahat ng okasyon. At minsan pa sa isang buhay niya, isang napakalaking okasyon, wala ang pamilya. Ay, oo. Grabe. Kaya nga, nagdesisyon. Oo, kaya ang kumakalat na ingay, talagang yung mismo pamilya daw nitong si lalaki, parang hindi Betcha by Galiwao itong Yung girl. Kasi nga, parang pinalayo sa kanila yung lalaki. Oo, parang under the table. Kayang paikutin. True. Kaya nakakapanghinayang kasi makikita mo to, meron tong may dating tong si lalaki, di ba? Pero magmula nung eto na, wala na, parang lalo na ngayon. Hindi na siya Sila na talaga. True. Hindi na siya makapag-desisyon ng gusto niya. Punta ako dito, X. Ay, At saka magbibigay ako sa pamilya ko. X. At saka sikat itong pamilya nito ng lalaki. May kaapilyedong kritiko. Oo, kilalang kilala. Diba? Naku, magkaligaw-ligaw na. Diba? Nakapasok tayo dyan. Napasok kami dyan sa isang bayan dyan. Ay, sa South. Doon kayo naligaw. Oo, sabi nga ni nanay, paikot-ikot. ano ba ito? Ano ba itong pinasukan natin na ito? Diba, kapilyedo niya yung mayor doon? Ay, oo. Tapos yung pangalan naman niya, napakarami, 5. Ay, oo. Kaya nga nagtataka ang lahat. Anyari sa lalaki ito matapos na nakarelasyon ang isang babaeng Naku, baka hindi mahulaan ng mga SNNers to. Dahil sabi mo nga, kapranggot lang naman yung kanyang kasikatan. Oo, hindi pa nga nabigyan to ng solo kinembular. Ay, pero di ba itong lalaki ito, di ba, nung bago pumasok dun sa isang noontime show, di ba? Oo. Talagang ni kasi parang binibuild up siya ng isang host doon Oo, diba? parang siya favorite. Actually, di ba na-chismis ka na parang Betcha by Galiwao na ito? Parang siya yung favorite. Pero hindi natuloy kasi mukhang mailap itong si Ay, baka pinaiilap din, girl. Oo, at saka syempre, di ba, paiilapin. Kaya nung naging mailap, sinonggal. Hindi na-get lang ang gusto. Ganun nga, di ba, mga bulong-bulungan dyan. Yung pag hindi na Betcha by Galiwao. Kasi yung lalaki, pa-cute din pa-distansya. Siguro, pataas na. O baka naman sinukot yung TV host na yon sa noontime show na yon, baka sabi, mag-ano ka dyan kasi alam mo naman ang apelyido niyan. Di ba? Sikat yan. Kamag-anak ba siya? Apo yan, di ba? Apo ba siya? Apo siya, nang basta naligaw-ligaw pa rin kami dyan. Apo siya. Kaya meron yung lalaki. Mayroon yan, ang apelyido nila, matindi. Kaya ang sinasabi, itong si girl, parang binabakuran na talaga to. Bakod na yan. Bakod na to. Ay, nako. Sigurado yan. Marami na rin po naman kami. Sa bandang South po yun, yung nagkaligaw-ligaw kami. Alam lahat ng mga CFMers at NSNers yan. Naligaw kami doon. Naikwento na natin. Grabe. Talikuli-kuli ko, baha pa naman noon. Di ba? Nakarating tayo sa munisipyo. Nakarating sa munisipyo. Umikot kami, doon pa rin kami bumagsak. Basta maligaw. Maraming malapit sa Santa Rosa. True! Okay, sigurado po mga kachika, marami sa inyo nag-iisip ngayon at marami rin sa inyo ang magdududa, pero mas marami ang hindi na mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Wrong air circulator. Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po yung Romel Chika Vlogs ko, please. Salamat po. congrats! At Siyempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ang bell nito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng isinin. At ang palagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. isang tanong, isang sagot. Umaalon ba yung apelyido ng lalaki? Oo! Ay naku, maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal, lalong-lalo na po sa oras na ibinabahagi niyo po
sa amin. Wala pong katumbas yan na kahit magkano. Maraming salamat, Romel at Wendell. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now Starry na. Honesty. Starry. Medley.